5 years old pa lamang ako nang mangyari itong experience ko. Pero hindi ko talaga makakalimutan. John na po ang itawag niyo sa akin. Tuwing Biyernes noon ay palagi akong iniiwanan ng mga magulang ko sa kapitbahay namin kasi kinakailangan nilang lumuwas pa Maynila. Meron silang business na inaasikaso sa araw na yon. Kaklose din kasi ng magulang ko ang kapitbahay namin na itago na lamang natin sa pangalang Tita Gemma at Tito Marcos. Tita at Tito ang tawag ko sa kanila kasi yon ang turo sa akin ng mama ko bilang paggalang. Walang problema sa akin kasi may anak din sila na kasing edad ko, si Leia. Kaya hindi ako naboboard kahit nasa ibang bahay ako. Natutuwa pa nga ako kasi siya lang din naman ang lagi kong kalaro. Isang Biyernes, iniwan ulit ako ng magulang ko doon. May dala lang akong unan at kumot, saka mga snacks. Mabait naman si Tita Gemma, kaya walang kaso sa kanila na palagi akong naroroon. Doon ako natutulog sa kama ni Leia, kasama siya. Bago matulog ay pinapanood muna kami sa cellphone ng mga cartoons. Inaya ko si Leia na kumuha ng tubig kasi bigla akong nauhaw. Pero ayaw niya akong samahan kasi focus na focus siya sa pinapanood. Eto na po yung pinaka-creepy na part. Tatawagin ko sana si Tita Gemma na samahan ako sa kusina kasi madilim na doon. Nakabukas ng bahagya yung pinto ng kwarto nila kasi magkatabi lang ang kwarto nila at ni Leia. Itutulak ko sana ng maluwang ang pinto nang bigla akong napahinto. Nakita ko kasi si Tita Gemma. Kalas-kalas yung isang braso niya, pati yung kamay at mga daliri. Pati ng kanang paan niya ay naroon din sa sahig. Nakita ko mismo na ikinabit niya ang braso niya gamit ang kabilang kamay. Tapos sunod niya namang ikinabit sa katawan niya ay yung kamay at saka daliri. Nanlaki ang mga mata ko habang sunod niyang dinampot ang binti niya at ikinabit. Parang naramdaman ni Tita Gemma na may nanunood sa kanya kaya lumingon siya sa gawi ko. Buti na lang ay nakapagtago ako at dahang-dahang naglakad paalis. Nanginginig ang mga binti ko sa takot. Umiiyak na nga ako habang nakatabon sa akin ang kumot at ipinagdadasal ko na sana'y umuwi na sina mama. Feeling ko nga ay hindi ako nakatulog dahil sa dami ng mga nai-imagine ko na baka aswang ang pamilya nila o kung ano-ano pa. Sobrang takot ko ng gabing yun. Naihi pa nga ako sa kama ni Leia. Humingi ng pasensya sila mama pero hindi naman nagalit si Tita Gemma. Hindi ako makapagsalita. Halos hindi ako makatingin kay Tita Gemma. Simula noong nakita kong yun ay takot na talaga ako. Iniwasan ko nang makipaglaro kay Leia ng mga sumunod na araw. Kahit ngayon ay hindi ko masabi kung ano yung nakita ko. Parang walang posibleng paliwanag sa nakita ko. Pwede niyo pong sabihin na siguro yung mali lang ako nang nakita ko dahil 5 years old pa lang ako noon. Pero ilang araw ang lumipas ay nagpaalam si Tita Gemma sa magulang ko kasi kinakailangan na daw nilang lumipat sa bahay. Emergency situation daw. Kaya inisip ko na yun sigurong dahilan kung bakit lumipat sila. Baka nalaman nila na nakita ko ang sikreto na hindi ko dapat na makita. Filipa na lang ang ilagay niyong pangalan ko dito. Taga-Sorsogon po ako. Share ko lang po itong nakakawindang na experience ko noong bagong lipat lang namin sa apartment ng boyfriend ko dito po sa Sorsogon. Kinakabahan ako kasi hindi lang siya isang beses na nangyari. 3 beses na po. Kada weekend, naghahanda ako ng mini date sa bahay namin. Nagluluto ako para sa boyfriend ko. Saka nagde-decorate pa ako sa loob ng bahay. Simple lang naman, tulad ng petals ng roses sa daanan. Nagkataon na nung Sabado na yon ay siyang birthday naman ng boyfriend ko. Kaya mas hinandaan ko pang isosorpresa ko.
Ibiniling ko sa kanya na kung papasok siya sa apartment ay magdo-doorbell na muna siya para hindi ako mabigla. Nakahanda ng lahat nang marinig kong tumunog ang doorbell. Agad kong binuksan at nakita ko siya. Nakasuot siya ng checkered na polo tapos black na pants. Agad ko siyang niyakap at binati ng happy birthday. Pero doon pa lang ay nagtaka na ako kasi hindi niya ako pinansin. Dire-diretso lang siyang naglakad tapos umupo sa lamesa. Hindi niya man lang ako hinintay at agad na siyang kumain. Bad trip ako habang pinapanood siyang kumakain mag-isa. Ni hindi man lang siya nag-comment sa sorpresa ko. Maya-maya pa ay nakarinig ulit ako ng tumunog na doorbell. Pagbukas ko ay laking gulat ko talaga nang tumambad sa akin ang mukha ng boyfriend kong nakasuot ng checkered na polo at black na pants. Ang pinagkaiba lang ay malawak ang ngiti niya. "Oh, bakit namutla ka?" tanong niya. Nauutal ako nang sabihin sa kanya na papaano siya napunta sa labas. Kanina pa siya kumakain doon sa lamesa. Ngumunot ang noon niya at sinabing kararating niya lang. Mas lalo pa akong kinabahan nang tumakbo ulit ako sa sala kung saan nakaset ang sorpresa ko. Biglang nawala yung boyfriend ko doon na kanina lang ay kumakain. "Huwag mo naman akong tinatakot, please," paiyak na sabi ko. "Ano ba nangyari?" Alalang tanong naman ng boyfriend ko. Saka ko ikwinento ulit sa kanya mula sa una. Sobrang strange lang kasi yung steak na kinakain ay hindi man lang nabawasan. Nanlamig ang mga kamay ko sa nangyari. Imbis na isorpresa kong boyfriend ko ay nauwi pa sa nakakatakot na experience. Yung pangalawang beses na nangyari yon ay noong akala kong niyayakap ako ng boyfriend ko mula sa likuran ko habang natutulog ako. Pero malaman-laman ko kinabukasan ay hindi pala siya nakauwi. Nakareceive ako ng message na nagsusorry siya dahil hindi siya nakauwi ng apartment. May nagsabi lang sa akin dati na kapag ganun daw, para malaman ko kung siya ba talaga ang totoo kong boyfriend o nanggagaya lang, ay tingnan ko raw yung paa at doon ko daw malalaman. Pangatlong beses na naranasan ko, alam kong nasa loob ng bathroom yung boyfriend ko kasi nag-aayos na siya papunta ng work. Pero kapapasok pa lang niya sa banyo ay nakita ko siyang nakaupo sa sala at nanunood ng TV. Kahit ginagapangan ako ng takot ay lumapit ako ng konti at tiningnan ko. Nakita ko siyang lumingon sa akin. Pagtitig ko sa paa niya, nakita kong umaagos doon ang dugo. Napatakbo agad ako sa banyo. Kinalabog ko at pinalabas ang boyfriend ko sa sobrang gulat. Sa ngayon ay nandito pa rin kami sa apartment na to. Pero balak na naming umalis at naghahanap na lang kami ng maayos na malilipatan. Saglit lang po akong babati sa inyo mga kapasta. Ako si Nadine ng Baguio City. Meron akong kaibigan na UST student. Ang pangalan po niya ay Ralph. Online lang kami nagkakausap pero palagi ho kaming nagbi-video call at itong kwento ang tumatak sa akin. Actually, listener din po siya ng channel ninyo. Kaya nahilig kaming magkwentuhan about sa nakakatakot na karanasan. 2 years na din siyang nag-aaral sa United States. May ilang international student din siyang nakilala. May Indian, Chinese, Australian at isang Malaysian. Nung naging kaibigan ni Ralph yung isang Indian, ay bigla nitong nabanggit na meron daw matandang Filipina na nagsabi daw sa kanya na mag-iingat daw ito sa mga ilog dahil maaaring ito raw ang bumawi sa buhay nito. Kaya simula daw noon ay iniwasan na nitong pumunta sa mga picnic. After class ay palagi silang nag-hangout kasama pang ibang mga kaibigan. Siguro yung mga 4 na buwan niya nang kilala yung Indian.
Pagkatapos ng inuman nila sa bar ay hindi naman daw ito lasing na lasing. Pero para hindi maligaw ay may sinundan itong GPS. Kinabukasan ay hindi raw sumulpot sa school yung Indian na kaibigan nila. Baka daw may hangover pa. Pagkalipas ng ilang araw ay nabalitaan nilang namatay yung kaibigan nila dahil sinunod nito ang GPS. Tapos hindi na malaya ng kaibigan nila, napadiretso na palang sasakyan sa ilog at nalunod ito sa loob ng sasakyan. Masaklap daw ang nangyari pero hindi nila malaman kung bakit dumiretso ang sasakyan sa ilog. May nagsasabi na dahil raw siguro sa kalasingan, pero alam ng mga kaibigan nila na hindi lasing nang umalis ang kaibigan. Ang isa pa raw sa katakataka sa nangyari ay yung ilog kung saan nalunod yung lalaki. Masyadong malayo raw sa bahay na tinutuluyan nito. Hindi rin daw sila nag-alala kasi nakatawag pa daw ito sa kanila at sinabing nakauwi na. Yung oras ng tawag ay kapareho ng oras kung saan nalunod. Nakuha din daw ang cellphone sa ilog kaya kakaiba ang pangyayari. Wala man lang daw pakialam ang ibang tao doon. Lalo na taga-Indian daw ang naaksidente. Kaya kahit malala ang nangyari ay hindi man lang ito naibalita. Nakakalungkot lang daw dahil kaibigan na talaga ang turing niya rito. Pagkatapos daw ng pangyayari na yon ay napagpasyahan niya nang umuwi sa Pilipinas at dito na ipagpatuloy ang pag-aaral. Pero paminsan-minsan ay iniisip niya kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kaibigan niya. Antonio po ang pangalan ko. Hello po sa inyo, Shadow Weavers. Napakinggan ko po yung recent upload nyo patungkol sa mga weird experience. Kaya napasend ako bigla ng sarili kong karanasan. Dahil sa tingin ko po, pasok sa tema nyo ang experience ko. Habang sinusulat ko po itong kwento, ay bumabalik sa akin ang kilabot. Kadalasan bus talaga ang sinasakyan ko papunta ng school kasi 2 oras lang ang biyahe. Hindi ako balikan dahil naka-boarding house ako. Sunday noon, kaya pabalik na ako sa boarding house. Pagkasakay ko ng bus ay doon ako umupo sa gawing harapan para hindi po ako mahirapan sa pagbaba dahil may mga gamit din akong dala. Pagkaupo ko ay napansin ko na schoolmate ko din pala yung katabi ko kasi parehas kami ng ID lace na suot. Siguro'y ibang course niya lang kasi hindi ko siya namumukaan. Nagsa-sound trip lang ako at nililibang ang sarili ko nang biglang huminto ang bus sa tindahan. Napatingin ako sa bintana kung may sasakay. Pero nagtataka ako kasi ilang minuto nang nakahinto doon ng bus at hindi na umaandar kahit wala namang sumasakay. Narinig ko patuloy ang tsikahan ng 2 babae sa tapat ng tindahan kasi ang lakas ng boses nila. Naku! May bus na naaksidente dun sa bungad. Kawawa naman. May namatay na estudyante. Pagkarinig ko po nun ay may kabang dumagan sa akin. Kasi iniisip ko na kung nasakyan ko yung bus na yon ay baka isa rin ako sa estudyanteng na aksidente. Bumulong pa ako sa isip ko na buti na lang ay ibang bus yung nasakyan ko. Pagkatapos nun ay umandar na yung bus. Tapos tinikita na ako ng konduktor. Tapos iniabot ko na rin yung bayad. Pagka-check ko po sa phone ko ay 12:32 PM na. 1 oras mahigit pa ang biyahe. Kaya umidlip na muna ako. Feeling ko saglit lang talaga ang tulog ko. Pagising ko ay nagulat ako ng sobra kasi dumaan na naman kami sa tindahan kanina at yung mga babaeng nagchichikahan. Ang alam ko'y nakadaan na kami doon. Ang pinagkaiba lang ay hindi kami huminto doon. Sabi ko, baka kapareha lang ng tindahan. Pero lalo kong ikinataka kasi lumapit na naman sa akin yung konduktor. Tapos tinikitan ako. Siyempre yung sabi ko'y tapos na ako. Nakipag-argue pa ako at ipapakita ko sana yung ticket.
Pero wala na ito sa bag ko. Gulong-gulo na ako. Medyo nag-iskandalo patuloy ako doon. Kaya nagbayad na lang ako. Sinubukan ko uling i-check ang oras sa phone ko. 12:32 PM ulit ang oras. Sigurado ako, parang naulit lahat ng pangyayari. Sobrang kaba ko talaga. Deja vu ata ang tawag doon. Parang may masamang mangyayari. Tapos naisip ko ulit na ang hindi lang nangyari ay ang huminto sa tindahan. Nakaramdam ako ng matinding takot, lalo na nang maalala ang sinabi ng babae na may naaksidenteng bus sa bungad. 10 minuto na lang ay nasa bungad na ang bus. Nagdesisyon na talaga ako na papara na ako. Pero napatingin ako sa katabi ko. Nagmamadali na ako, pero concerned din naman ako sa kanya. Kaya tinanong ko kung bababa na ba siya. Pero ang weird ng tingin niya sa akin at hindi ako pinansin. Kaya pumara na ako at bumaba na ako ng bus bago pa ako makarating sa bungad. Nagpahinga muna ako ng 30 minutes sa isang convenience store at saka ako sumakay sa jeep. Hindi ako makapaniwala dahil yung bus na nasakyan ko ay yun mismo yung bus na naaksidente sa bungad. Nabalitaan ko rin na may estudyante sa loob na namatay. May sugatan pero marami ang nakaligtas. Humagulgol ako sa iyak nang ma-realize ko ang nangyari. Kasama sana ako sa aksidenteng yun, ngunit nailigtas ako ng pangyayaring yun, kung ano man ang tawag doon. Good day po, Kapasta. Share ko lang po itong own experience ko. Saglit lang ang pagtatype ko nito, kaya pasensya na po kayo kung may typo. Kayo na rin po ang bahalang mag-ayos. Maraming salamat po. Napanood at napakinggan ko po yung story na naibahagi ninyo patungkol sa reincarnation. Hindi po magkatulad yung ibabahagi ko, pero hanggang ngayon ay nawiwirduhan pa rin ako. Josie po ang pangalan ko at noong around 7 years old ako, alam ko na may imaginary friend ako, walang biro. Tandang-tanda ko ang pangalan niya. Siya si Sally. Since only child ako at lumaki ako na walang kalaro, hindi ko rin nababanggit sa mga magulang ko ang patungkol kay Sally. Siya kasi ang nagsisilbing kalaro ko at kakwentuhan. Ang tingin ko rin kay Sally noon ay hindi imaginary friend, kundi isang guardian angel dahil ilang beses niya na akong iniligtas. Halimbawa, pag malapit na akong mahulog sa kama o kaya pag nadadapa ako. Pakiramdam ko rin kasi noon ay simula ng baby ako ay siya na ang kasama ko. Hindi man alam ng family ko ay madalas din naman nila akong nahuhuli na may kausap. Pero hinahayaan lang nila at wala din naman silang kakaibang nararamdaman. Nung nag-teenager na ako ay nawala sa isip ko si Sally. Hindi ko na matandaan yung itsura niya. Ang tanging palatandaan ko lang sa kanya ay yung polka dots na dress na suot niya. Hindi naman po ako natakot sa childhood memories ko dahil ang iniisip ko ay parte yun ng development ng mga bata, ang pagkakaroon ng imaginary friend. Ibig sabihin ay pinaniniwalaan ko na baka hango lang sa imagination ko si Sally at hindi talaga siya multo o kung anumang pinaniniwalaan ng matatanda. Kasi nga wala akong mga kapatid at ibang kalaro, kaya ganun na lamang kalawak ang imagination ko. Year 2015 ay naging kindergarten teacher ako. Isa sa mga students ko ay si May. Nagulat na lang ako dahil nagpakilala siya sa klase bilang Sally. Nakasuot din siya ng polka dots na dress at palagi niyang sinasabi sa akin na siya raw ang imaginary friend ko. Tumatawa lang ako nung una. Akala ko'y nagkataon lang talaga. Pero kahit hindi ko naman tinatanong ay sinasabi niya kung anong kulay ng kwarto ko nung bata pa ako. Sinasabi niya rin na may music box ako dati.
Naikwento niya rin na muntik na akong mahulog sa hagdan namin, pero tinulungan niya ako. Lahat ng kwento niya ay bumabalik sa alaala ko dahil totoo ang lahat ng yun. Kinikilabutan ako at hindi ko maipaliwanag ng buo. Kung iniisip niyo na baka multo lang ang nakikita ko, pero hindi po. Estudyante ko talaga si May. 4 years old lang siya at imposibleng sa ganung edad ay mahulaan niyang patungkol sa akin noong bata pa ako. Kung makapagsalita siya ay parang kasing edad ko lang. Pati mom niya ay humihingi na rin ng paumanhin sa akin. Ganun daw talaga magsalita ang anak niya. Matagal na akong walang balita kung kumusta na si May kasi ilang taon na rin akong nagtuturo dito sa Taiwan.